Gusto mo maging tunay na mayaman? Nako, kung yan ang gusto mo, kailangan mo pakinggan ang financial laws that will make you rich. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, I'm going to reveal yung mga tinatawag nating mga sikreto, no? Not actually a secret, it's the financial laws na makasigurado na mapapabuti ang financial status mo. Itong mga principles na i-share ko sa episode na ito ay proven by time, by successful people. Kaya nga, ito gusto ko ngayon, kumuha ka ng ballpen at papel. Kaya magsulat tayo, medyo malaliman tong pag-uusapan natin, and ito yung good news. Ito yung good news, ito yung pangako ko. Pag na-apply nyo tong financial laws na ito, this will really double, triple, and even quadruple your income. So una, bakit natin pag-usapan ang mga financial laws? Just like the law of gravity, what goes up must come down. You cannot defy gravity. Do you agree? Ganun din po, may mga batas po tayo pagdating po sa pera. Pag nilibag po natin ang mga batas na ito, imbis na makakabuti, makakasama sa atin. Imbis na mapapapadali ang pag-unlad ng buhay, lalong mapapabagal. Instead na tamang ginagawa, mali po ang ating ginagawa. Because honestly, you and I cannot break the law. Once you break the law will break you. Just like the law of gravity. You cannot break the law of gravity. Once you jump out of the building, you will fall and it will break your body. Does it make sense? Kaya ano na itong mga financial laws na kailangan po natin maunawaan para tayo ay umasenso. Handa ka na ba? Okay mga kaipunaryo, number 1 financial law is the law of income. You earn what you learn. The more you learn, the more you earn. Yan ang unang law. Ang ibig sabihin nito ay kita ay directly proportional sa value na ika nga na natututunan mo. In other words, di ba? Ito lang, simple lang. Mahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Mahirap magpalago ng pera pag di mo alam. Tama o mali? So anong solusyon? Ang solusyon is learn. Kailangan matuto muna tayo. Yun ang problema. Maraming tao na gustong yumaman pero iilan lang ang tao na gustong matutong yumaman. A lot of people want to eat the cake but only a few people want to learn how to bake a cake. If you buy a cake, you need more cakes. You need more money to buy cakes. But if you know how to bake a cake yourself, you will never run out of cakes. Kaya nga ang unang law na para talaga tayo ay yumaman, kailangan matuto. So handa ka na ba matuto? O so ano gagawin mo? Invest in yourself. Mag-aral ka, mag-train ka, mag-develop ka ng bagong skills. The more you learn, the more you will earn. The more valuable you become, the more income and opportunities that will come along your way. Kung ikaw ay nag-aaral ng financial literacy, business skills, mas madali ka ngayon na makakita ng pagkakataon na pwede kang kumita at pwede mong i-apply sa buhay mo. Kaya nga para sa mga tao na nakikinig ngayon, kung gusto mo talaga matuto, mag-invest ka sa sarili mo, magbasa ka, mag-attend ka ng seminars, get a mentor. Remember, ang unang puhunan mo sa pagyaman, yung sarili mong kaalaman at skills. At para sa mga tao na gusto talagang matuto, lalo na pagdating sa negosyo, okay, type negosyo na lang sa comment section and I will send you another link para to tell you, to give you idea, do you have what it takes for you to become a negosyante? May papanood ako sa inyong video para ma-check mo kung ikaw ay pwede bang maging isang entrepreneur. Let's go to financial law number 2. Once na ikaw ay kumikita na, di ba? You learn, you earn. The second law is the law of saving and investing. Ang ibig sabihin naman nito ay pay yourself first. Bago ko gumastos, unahin mo muna, deserve ko to? Unahin ko muna yung travel ko? Unahin ko muna yung bibiling kong gadget? Hindi. Unahin mo muna ang savings and investment. Marami kasing kumikita pero walang ipon. The more you make, the more you spend. Kasi nga ang priority mo is spending and upgrading of your lifestyle. No. Ang isang mayaman talaga, tunay na mayaman, ang financial na fina-follow nila, ang tinitingin po nila sa pera ay parang binhi. Pag sila ay kumita, ano ginagawa? Tinatanim, iniipon, tinatanim yan para lumago. At pag lumago na po siya, doon na siya pumipitas sa kanyang bunga. May nakita na ba kayong magsasaka na kinain ng binhi? Wala. Kaya nga, importante po, pay yourself first. Anong gagamitin nating formula? Income minus savings equivalent to expense. Pag kumita, tabi muna bago gumastos. You can apply kung anong percent ang gusto mo. 5%, 10%, 20%. Depende kung anong gusto mo, kung anong kaya mo. Kaya nga, starting today, ito yung challenge ko po sa inyo. Fix aside as percentage na kaya mong isave sa investment mo, sa emergency fund mo, sa kinabukasan mo. Kahit malit lang ang simula, over time, lalaki ito dahil sa power of compounding interest. Lalo na kung ito ay na-invest mo. Again, you save to invest. You save to make your money
grow. That's the second law. Let's go to the third law. Financial law number 3. So pag ikaw ay kumikita na, may savings ka na, the law of budgeting. Ang ibig sabihin ng law of budgeting naman po is live below your means or within your means. Hindi porket tumataas ang kita mo, dapat itaas mo agad ang lifestyle mo. Dapat nakokontrol mo yung gastos mo. Magkaroon ka ng tinatawag na long-term thinking. Magkaroon ka ng delayed gratification. Ang iniisip mo, yung para sa iyong kinabukasan. Pag ganun ka mag-isip, ibig sabihin po niya, ipon now, ginhawa later. Hindi yung travel now and shopping now, pulubi later. Kaya nga kung titignan po natin na ito lang po, matuto ka gumawa ng budget, sundan mo to, alamin mo kung magkano kinikita mo, alamin mo rin kung magkano ginagastos mo, matuto ka na magkontento sa simple at sustainable na lifestyle para sa iyong future. Okay lang, tiis-tiis now. Katulad ng ginagawa ko dati, tiis-tiis ako. Di ako bumibili ng mga mamahaling damit, sapatos, hindi ako nakakapag-travel dati. Pero ngayon, by the grace of God, I can afford to buy already the shoe, the clothes that I want, but I still, wala para sa akin, I still want to live a simple life. Yung may budget pa rin mga sinusuot ko, like itong t-shirt ko na ito. Hulaan nyo na lang magkano. Pakitype sa comment section sa palagay nyo, magkano itong t-shirt na ito. Itong shirt na ito na napakaganda, talagang hubog na hubog sa aking katawan. Less than magkano? 100 pesos. Then, aside from that, di ba, gusto ko yung simpleng pamumuhay, pero ngayon, nakakapag-travel na ako. Nakasama ko yung pamilya ko. By the grace of God, na-experience ko na makapunta America, Europe, at Asia. Para sa akin, dating hindi ko napupuntahan when I was still in high school and college. Ayun, afford na. Kaya nga simulan mo na ang pagbabudget mo. Kung hindi mo ito ginagawa, ay nako, maniwala ka. Mag-overspend ka at malulubog ka sa utang. Let's go to financial law number 4. Before I go to financial law number 4, ito lang, may pakiusap po ako sa inyo. Mag-ingat po tayo sa fake at poster accounts na kumakalat po ngayon. Siguraduhin na palaging i-check lang po yung source bago kayo maniwala o mag-share ng information. Iwasan din natin makipag-transact sa mga hindi verified account na walang blue check po para maiwasan po natin ang scam. Stay safe po and vigilant mga kaipunaryo. Back to our regular programming po, financial law number 4 na po. Ito na. Once na meron na kayong savings, nakakapag-budget ka na, let's use the law of compounding interest. This is another financial law na kailangan na intindihan. You make money work for you instead of you working for money. No, grabe tong konsepto na ito. Kapag in-invest mo ang pera mo, magge-generate to ng ROI or return at ito ang magpapalaki ng yaman mo over time. Ano ibig po sabihin nito? Alam nyo ba, pag ikaw ay nag-invest ng 1,000 pesos per year, kaya mo bang mag-ipon ng 1,000 pesos a year? Tapos gawin mo in 40 years yan. 40 years. May potential po siya na maging 1 million pesos. Chinky, paano ba yan? Ibig sabihin, 1,000, nag-ipon lang ako, tapos magiging 1 million yon. Di nga. Ito po yun. If you apply the law of compounding interest, maghanap ka ng interest. Halimbawa lang to halimbawa, nakakita ka ng 10% return per annum. Yung 100,000 mo, iniwan mo. First year, magiging 110,000. Second year, nagdadagdag ng dagdag. Every year, nagdadagdag ka lang ng 1,000 pesos in 40 years because of the 10% compounding interest. Alam mong ending yan, magiging 1 million pesos. Yan po ay tinatawag na rule and law of compounding interest. It's interest earning upon interest upon interest upon interest. Grabe po yan. Kaya nga napaka-importante po, tanungin mo muna yung sarili mo, saan ba ako mag-i-invest? Kaya kailangan matuto ka muna bago ka mag-invest. Sa time deposit ba? Mutual fund ba? E-banks ba? Pag-ibig MP2? Marami ba? Negosyo ba? Okay? So, I want to challenge you right now. Simulan mo nang matuto mag-invest. Kahit maliit lang ang simula. Ang importante, consistent ka na mag-add ng investment through time, allow time, and compounding interest to work for you, not against you. Kaya para sa mga taong interesado naman mag-invest pero hindi alam kung paano mag-invest, type the word invest right now sa comment section at bibigyan ko po kayo ng isang free session para mas maunawaan nyo po kung ano ba yung mga fundamentals bago kayo mag-invest. Pakisulat na lang. So ngayong araw na ito, natutunan nyo na yung 4 na laws, financial laws. Learn before you earn. Pangalawa, pay yourself first. Number 3, live below your means. And number 4, make money work for you. Ang mga laws na ito ay simple pero napaka-powerful sa buhay po natin. I challenge you to start applying these laws and then don't wait until tomorrow. Begin ngayon. Umpisa mo na. Kung ikaw na gusto mo tong episode na ito at nabitin ka, gusto mo ba ng part 2 na ito? Because actually, marami pang laws yan. Kung gusto mo ng part 2, pakitype part 2 na lang sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.